Magandang umaga sa inyo. Nandito na naman tayo sa panibagong video ba natin. Ito mga idol, explain ko lang din sa inyo, no? Kasi kahapon nagdidebate kami ng foreman ko. Kasi nga, yun nga. Minsan kasi mga idol, may inuutos siya sa akin na mali ba para sa akin. Siyempre tayong mga manggagawa, alangan naman natin sundin yung mali. Siyempre sa atin din ang putok nun pagka oras mayari. Sasabihin, yan si Glenn ang gumawa dyan, ganyan. Siyempre ako nag-a-advise din ako ng para ikabubuti dahil siyempre skilled tayo. Meron din tayong isip ba sa pamamaraan ba na sa ating diskarte ba. Kaya nangyayari niyan, kahapon nagdidebate kami. Siguro, di ko alam kung hanggang ilang araw na lang din ako dito. Baka ako na lang din ang umalis kasi ayaw ko rin yung may kuwan tayo, may kaalitan ba, lalo na pagdating sa foreman. Yung alam nyo ba mga idol, yung tipong magaling ka lang sa salita pero sa aktualan wala talaga. Kasi ito dito sa ginagawa namin mga idol, talagang kung ako lang ang tatanungin, reject talaga to. Pero siya talaga may gusto. Ikaw pa naman kung foreman ka, hindi mo hayaan na magkaganito to yung project mo. Tingnan nyo, wala sa ayos yung mga poste, labas yung mga bakal, yung mga biga paling-paling, paling-paling, puro oslian, no? Puro mga oslian. Yung iba may nosing, yung iba labas yung mga bakal. Wala talaga sa ayos to. Kaya minsan pag may sinasabi siya, ay no, mga labas-labas yan. Kung ako ang namumuno dito mga idol, sinadjust ko yan sa kanya na unahin natin yung poste para mabatakan natin diretso. Pero wala, sa bagay totoo naman yun kasi siya ang foreman, siya nasusunod. Kaya isa rin siguro yan na pinag-iinitan niya ako. Kasi ako okay lang sa akin, kahit tanggalin niya ako okay lang sa akin, kasi wala namang problema sa akin mga idol. Dahil ako, marami akong kakilala. Kumbaga sa kuwan, marami akong madadapuan, malalapitan na trabaho. Yung kawawa nga lang talaga mga idol, yung kagaya ng iba na kahit masakit na sa mga salita ni foreman, nananahimik lang sila. Kagaya niya, no? Reject yan. Labas yung bakal, butas. Kahit sinong mga engineer ang tumingin dyan, reject talaga yan. Lahat yan mga idol. Paikot. Itong project namin dito, ayan o, mga bakal o labas o. Punta yan doon sa dulo. Mga poste, mga sablay yan, lahat. Kahit dito may mga kapitbahay namin talagang sinasabi talaga na pangit. Oo, kahit ako, aminin ko talaga, pangit talaga to. Pero hindi ibig sabihin na kami may gusto nito. Kasi kung akong maging foreman dito, hindi ko hayaan na magkaganito ito. Totoo lang. Kasi pinapasahod naman din kami ng ayos, tama. Hindi ko hayaan. Yung tipong magaling ka lang ba sa salita, sa buladas, pero sa aktualan na gawa, wala. Ito pagdating dito sa division, kita nyo naman, paling na. Binatakan namin to, nilayout ko to. Ang gusto ko mangyari, idiretso to. Pero ayaw niya. Hindi ko alam kung anong sistemang pamamaraan niya. Oh, kita nyo? Paling, di ba? Ayun, no? Ayun ang kadiretsuan. Kasi ito kasi mas maganda to kung diretso dito. Kasi nga division eh. Kumbaga sa kuwan, pag silipin mo pa lang, magiging kwarto kasi yan eh. Pangit ang sagwa mga idol, sa totoo lang. Ang sagwa talaga kahit ako. Oh, tingnan mo yung mga poste na yan. Labas-labas yung bakal. Ayun, no? Labas-labas. Kung ikaw foreman, di mo hayaan na magkaganito to. Ayan o, kapangit yan. Oh, di pare-pare yung mga nosing. Kaya yung tipong, ayun o, yung tipong 20 sopot lang sanang ipapahid mo dyan, magiging 50. Dahil wala sa ayos yung mga gawa ba. Imbis gagastos ka lang ng 20 sopot na semento sa mga paplastering mo dyan, maaabot na 50. Dahil ganun nga nangyari. Ngayon ang sistema niya pa, kapangit ang ugali. Alam mo, para sa akin, dapat ang isang tauhan, pag nagkamali, huwag mo ipahiya sa maraming tao. Kausapin mo ng dahan-dahan, hindi mo ipapahiya. Ako naawa ko, sa totoo lang, naawa ko rito sa mayroon siyang isang mason dito na hindi pa naman masyadong hinog siguro pagdating sa trabaho, pero lahat dumadaan sa ganyan. Hindi naman sasalta ka kaagad sa isang trabaho na magaling ka kaagad. Pero yung akin lang, respeto at pakikisama yung kailangan sa trabaho.
Pero anong ginagawa niya? Ni isa wala siyang nakuha dun, mga idol. Totoo lang, hindi sa paninira. Kasi minsan nga yung iba rito mas nakikinig pa sa akin eh. Tingnan mo yan. Tama ba yan? Sa taas may nosing, sa baba wala. Pilipit. Dating dito pilipit. Ayun pakita ko lang sa inyo pagkakamali talaga. Pilipit yan mga idol, mga tumba. Kasi paano? Magpapapurma siya. Magpapapurma siya tapos biglang bobohosan anong oras na, gabi na. Kaya nangyayari ganyan. Dapat kasi pagka oras magbubuhos, isang araw popurma muna yan, bukas ang buhos talaga para maayos ng gumagawa yung gagawin nila. Wala talaga. Tingnan mo. Hanggang yan doon sa baba. Hanggang dito sa baba yan. Wala talaga sa ayos yan. Pakita ko lang sa inyo, hindi naman sa paninira dahil siguro ilang araw na lang din ako rito. Aalis ako dahil ayaw ko rin yung may kasama akong ganyan. Ngayon lang ako pumasok dito na balasubas talaga kung tawagin. Tingnan mo. Pugaran ang ibon. Diba? Tapos dyan sa baba, yan yung tiles na yan. Nag-tiles sa dyan. Baliktad pak. Kung ikaw tile sitter at kung ikaw skilled, hindi mo gagawin yung ganyan. Pagdating din doon sa isa, ganun din, baliktad din. Doon pa lang sablay na siya. Siya nag-tiles dyan. Dating dito sa mga poste, di mo alam kung ano, mga bakal, mga labas mga labas yung bakal diba? Labas yung bakal, wala talaga sa ayos. Kaya di ko lang alam kung hanggang kailan ako. Ngayon sigurado baka mamaya magsagutan na naman kami yan tungkol kahapon. Kasi yung tipong mahirap yung gawain, papapasukin ka. Tapos pag madali na ay tatanggalin ka lang bigla-bigla. May libor akong pinasok dito kahapon. Libor ko talaga, masipag talaga yun dahil ako nakakakilala nun eh. Tinanggal niya. Di ba? Masaman loob ko dahil ba't ganun. Pag oras ng hirap ng trabaho, papapasukin niya. Pero pagka hahanapan niya ng butas para tanggalin. Tayo kasi mga idol, sa totoo lang, magaling tayo maghanap ng mali ng iba. Pero yung pagkakamali mo, hindi mo nakikita. Ito dito nag-asinta nito, labor. Diba? Kasi wala nga na siya makuwang mga skilled. Dahil ganyan nga ugali niya. Pangit. Labor ang pinasinta niya rito, papunta ron. Ngayon, pag nagkamali yan, ituturo niya labor. O sino may mali? Siya. Kasi, bakit ipapaasinta mo? Ipapagkatiwala mo yan sa labor na hindi naman skilled yan. Diba? Tama ba mali? Kaya nga labor siya eh. Diba? Ayan doon pa lang, paling na. Tumbada na. Diba? Kasi labor nga eh. Ito naman. Gumiwang. Diba? Ibig sabihin, hindi ako naghanap ng mali. Tama lang din ang ginagawa ng labor na yun, nagpra-practice siya. Pero dito kasi, ang may-ari naman ay hindi naman tinitipid yung materyales o pera o pasahod. Dapat kumuha ka ng tao mo. Isa lang ibig sabihin yan, wala nagtsatsaga sa kanya dahil nga pangit ang ugali niya. No, mga idol, i-explain ko lang sa inyo dahil ngayon nga, baka mamaya pagdating niya, magbangayang kami. Baka yung araw na to, baka umalis ako. Kahapon, nagpaalam na ako sa may-ari. Ayaw akong palisin. Gusto pa nga na may-ari, kunin yung number ko. Para daw pagkasunod na may pagawa siya, ako na lang ang kukontakin. Pero bilang respeto ko sa foreman namin, hindi ko binigay. Dahil nga, siyempre, pangit din yung ganun, yung para kang manunulot sa trabaho. Ayaw ko rin yung ganun. Yun lang. Antabayanan nyo na lang. Siguro pagka wala na akong ma-upload na video dito galing sa project na to, isa lang ibig sabihin yan, wala na ako rito. Ako hindi ako alis dahil pinalis ako niya. Aalis ako, lalayo ako para makalayo sa problema ba. Kasi kahapon nga kumakain kami. Inalok ko siya. Hindi umiimik, break time na. Mamaya lumabas. Ang sama ng tingin sa amin kumakain kami. May dala pa itak. Tama ba yun? Hindi tama yun. Dapat tayong mga kunwari namumuno tayo. Foreman man tayo. O labor man yung respetuhin natin para respetuhin din tayo. Mapabata man yan o matanda. At least respetuhin mo para respetuhin ka. Ganun ang gagawin natin mga idol sa mga kasama natin. Pag nagkamali, huwag natin ipahiya. Kausapin natin ng dahan-dahan, pero siya, pinapahiya niya. At sinabi ko rin yung sa may-ari kung anong mayroon siya. Yun na lang mga idol, salamat
Salamat.